Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa mapagpalang gabi muli sa lahat ng ating mga kapatid na nanonood at nakakapakinig ng ating devotion online ngayong gabi sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi sa kadahilan ng nag-brownout po rito sa atin sa bayan ng San Jose. At salamat sa Panginoon, muling bumalik ang supply ng kuryente at ngayong gabi muli tayo makakapagpasimula ng pag-aaral ng kanyang mga salita. At ngayong gabi mga kapatid, bago tayo mag-aaral ng kanyang mga salita, ay nais ko munang maghandog ng awitin at papuring awit sa ating Panginoon. To God be the glory. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you, my Lord, everything that every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, yes, Lord, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your ways in me. Purihin ka, Panginoon. Tayo po'y manalangin, makapangyarihang Ama, ngayong gabi. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ngayong gabi, Panginoon, ay muli na naman naming maipagpapatuloy ang aming devotion online. Salamat, Lord, sa pagpapanumbalik ng kuryente, Panginoon, ng power supply, upang muli kami makaere, Panginoon, at ang aming mga kapatiran sa lugar po ng Pampanga, Mexico, sa lugar po ng Angeles, sa lugar po ng Tarlac, maging mga kapatiran namin sa lugar ng Carmona at Silang, maging sa Hong Kong, sa Taiwan, sa lugar ng UAE, sa lugar ng Dubai, at sa iba't ibang panig pa ng maraming bansa, Lord, ay makapakinig ng iyong mga salita. Maging mga kapatid namin sa lugar po ng Italy, ang aming mga prayer partners, Panginoon. Lord, i-bless mo ang iyong mga salita at ang katotohanan at ang kapangyarihang ito ay kanilang matanggap upang patuloy silang lumakas at tumatag at tumibay. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Isang mapagpalang gabi kay Pastor Jeff sa lugar po ng Mexico, Pampanga.
at binubuo ng ating mga kapatiran dyan, Pastor Roldan Gutierrez at Sir Pina. Magpakalakas kayo sa Panginoon. At ngayong gabi, magpapasimula na tayo sa ating pag-aaralan na salita ng ating Panginoon. Ang ating talata ay matatagpuan natin sa Aklat ng Juan, Kabanatang 14, Kapitulo 12. Napakahalaga po ng talatang ito sa kadahilan ng ito ang mga panahon na kinakailangan tayong maniwala. Kinakailangan nating sumampalataya ng buong buo sa ating Panginoong Yesus. Sapagat ang Panginoong Yesus ay nagwika sa talatang ito na kung tayo po ay maniniwala at sasampalataya sa Kanya, kaya rin nating gawin ang mga himala na ginawa ng ating Panginoon nung Kanyang kapanahunan. Kinakailangan mo lang maniwala at sumampalataya at patuloy kang lumakad sa pananampalataya at ipamuhay mo ang Kanyang mga salita. Ngayong gabi, basahin natin ang salita ng Diyos na mababasa natin sa Aklat ng Juan, Kabanatang 14, Kapitulo 12. Ganito po sinasabi ng salita ng Panginoon sa Book of John, chapter 14, verse 12. Amen. Sabi po rito ng chapter 14, verse 12, Truly, truly I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do, and greater works that these will he do, because I'm going to the Father. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng Kanyang banal na salita. Ang sabi po sa wikang Tagalog, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa at lalong mga dakilang gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagat ako'y paroroon sa Ama. Amen. Pagpalain ng Diyos ngayong gabi ang pagkakabasa ng Kanyang banal na salita. Mga kapatid, narito po ang buhay na pangako ng Panginoon na kung tayo raw po'y maniniwala at sasampalataya sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga sinabi, at mga iniwang pangako ng Panginoon, tayo rin po ay makakagawa ng maraming himala ayon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Lagi po nating tatandaan, our God is omnipotent God. Yes, indeed. Ang ating Panginoong Yesus ay makapangyarihang Diyos. That is why, according to His Word, to God, nothing is impossible. Yes, amen. And to God, all things are possible to those who believe on Him. So mga kapatid, ang pangakong ito'y dapat nating panghawakan sapagat mismo ang ating Panginoong Yesus ang nangungusap na doon sa mga sasampalataya, doon sa mga maniniwala sa mga pangakong iniwan ni Jesus, ang sabi ng ating Panginoon, Verily, verily, I say unto you, he that believe on me, the works that I do, shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto the Father. At kung itutuloy natin sa wikang sa talatang 13, sabi pa rito ni Jesus, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Narito po ang mabuting balita, mga kapatid, na kinakailangan lang nating maniwala. Kinakailangan lang nating sumampalataya. Sapagat ang pananampalataya po ang susi upang magawa natin ang maraming himala na ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi rito, the works that I do. Jesus works, including both His miracle and His other activities and teaching. Amen? The work His disciple will do will be greater because they have a worldwide scope.
Maging ang ating mga alagad, kung babalikan natin ang Great Commission, sinabi ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit, sa talata ng aklat ng Matthew chapter 28 verse 18, malinaw ang tinatawag na mandato ni Jesus na sinabi ng ating Panginoon, ang lahat ng kapangyarihan sa ibabaw ng lupa at sa ibabaw ng langit ay naibigay na sa akin. Ang sabi ni Jesus, dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin niyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ituro niyo sa kanila na kanilang ganapin ang mga bagay na itinuturo ko sa inyo. At narito, ang sabi ni Jesus, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako. Mga kapatid, katulad ng ating panahon ngayon, tayo po ay nasa tinatawag na global pandemic sa bayan ng San Jose. Mahigit kumulang 147 ang positibo sa tinatawag na COVID virus. At kami po rito sa San Jose ngayon ay naka-GCQ. At pinapahintulutan lamang ang mga gatherings na 10 ang bilang pababa. Subalit salamat sa Panginoon sa kanyang mga pangako, hindi po kayang hadlangan. Amen, sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya kay Jesus, ang mga kadahilanan ito upang hindi magpatuloy ang pakikinig at ang pangangaral ng kanyang mga salita. Mga kapatid, muli kong uulitin, ang sinabi ni Jesus, I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things and I'm doing, you will do even greater things. Kaya dito po binibigyan din ni Jesus na kung tayo raw po'y may pananampalataya, magagawa rin natin at kaya rin natin gawin ang mga himala at mga tinatawag na supernatural miracles na ginawa ni Jesus at kaya pa raw nating higitan ang mga bagay na ito. Amen! Ang keyword, pananampalataya. Ang sabi ng aklat ng Hebreo, Kabanatang 11, talatang 1, ang pananampalataya ay katiyakan ng mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na darating. Kaya kinakailangan habang tayo naghihintay, kinakailangan tayong maniwala. Kinakailangan po tayong sumampalataya na merong kakayahan ang ating Panginoon. And according to His Word, God, our God, Jesus Christ, is under control. All things under control to His power. Makapangyarihan po ang ating Panginoon. And one of the attributes of God is not only omnipotent God, but our God is omniscient God and also omnipresent God. Kaya totoo ang sinabi ng Panginoon sa kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, ang ating pag-uusapan, ang aking paksa ay pinamagatang kong through you, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko, ang Panginoong Jesus makakagawa ng maraming himala. Because of you, through you, the Lord allow us to do miraculous ways, including signs and wonders, healing, and other miracles that the Lord can do. Kaya mga kapatid, it is very important that what we speak, we make people feel good. Amen? Napakahalaga po na pag tayo raw po ay nagsasalita, kinakailangan daw po ang tao ay makadama ng magandang pandama o pakiramdam. Let us make people happy when open your mouth. Kaya dapat po pag binubukan natin ang ating mga bibig, ang mga tao nakakapakinig ay nagiging masaya. Amen? Tayo po ay nagbibigay ng encouragement. Nagbibigay tayo ng kalakasan na ang bawat lumalabas sa ating bibig ay naglalasang asin at nagiging pagpapala sa mga tao po na nakakapakinig. Amen po ba? Kaya mga kapatid, ito ang panahon
na kinakailangan magsalita tayo ng may pananampalataya. Ito ang panahon na kinakailangan magdeklara tayo ng pananampalataya, magdeklara tayo ng blessing, magdeklara tayo ng authority, ng dominion sa ating pang-araw-araw na buhay bilang mga Kristiyano. Why? Because we are the extension of Christ. Tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga lingkod ng Diyos, tayo po yung extension ni Jesus. Because Christ opened His mouth, when Jesus Christ opened His mouth, people get healed. Amen? Nalala ko ang kapanahunan ni Bartimeo Bulag. Ang lalaking ito'y sumisigaw ng malakas sapagkat mula sa pagkabata, siya po'y ipinanganak na bulag at isang araw ng kanyang mabalitaan na daraan doon si Jesus sa kanyang kinaroroonan. Ang taong ito'y galak na galak sapagkat naniniwala si Bartimeo Bulag na siya'y tatanggap ng himala sa ating Panginoon. At yun nga po ang nangyari. Habang dumaraan si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, ay sumigaw ng malakas si Bartimeo na sabi niya, Jesus! 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 At sa lubang dami ng tao, ay hindi napakinggan siya ng ating Panginoon. At sinabihan pa siya ng isang alagad, tumahimik ka, huwag mong abalahin ang guro sapagkat kami nagmamadali sa aming paglalakbay. Subalit hindi pumayag si Bartimeo Bulag. Lalo niyang inilakas ang kanyang tinig na sinabi niya, Jesus na taga Nazaret! Jesus! At napakinggan siya ng ating Panginoon. At huminto si Jesus. At sa kanyang paglingon sa likuran, nakita niya si Bartimeo Bulag na lumalapit sa kanya at umaasa na siya'y tatanggap ng himala sa kanyang paningin. At sabi ni Bartimeo, sabi sa kanya ni Jesus, anong ibig mong gawin ko sa iyo? At sabi ni Bartimeo Bulag, Panginoon, ibalik mo ang aking paningin. Amen! At sabi ng Biblia, at gumawa si Jesus ng himala sa pamamagitan ng kanyang pananalita, ibinalik ang paningin ni Bartimeo Bulag. Amen! Purihin ang ating Panginoon. Ito po'y katunayan, mga kapatid, because we are the extension of Christ. When Jesus Christ opened His mouth, people get healed. Amen? Pag ibinubukan ni Jesus ang kanyang bibig, ang mga tao na may sakit, na may karamdaman ay gumagaling. Pero ang sabi ni Jesus, sandali lang ako dito sa mundo. But you will do greater things than what I have done. Kasi babalik ako sa Ama at ako'y magiging intercessor nyo. At ako'y magiging tagapamagitan sa inyo. Kaya mga kapatid, alam natin na wala na si Jesus sa ating panahon. Umakyat si Jesus sa langit at naroon na siya sa trono ng kanan ng Diyos. At ang sabi ng banal na kasulatan, bago umalis si Jesus, sinabi niya, Amen? Ang sabi ni Jesus, bautismohan nyo ang lahat ng bansa, gawin nyo silang alagad. At ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang mga bagay na tinuturo ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ang mabuting balita, mga kapatid, you will do greater things than what I have done, according to Jesus. Pwede pala tayong makagawa ng mga dakilang himala, amen, na katulad ng ginawa o higit pa sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Lagi po nating tatandaan, ang Panginoon ang magiging source ng ating lakas. Yes, indeed. Siya po yung ating strength. Jesus is our strength. Our Lord Jesus Christ is our refuge, our shelter. Amen. Siya yung ating sandigan. Siya yung ating lakas. He will give us the capacity to go beyond ourselves. Ang kamay po natin ay karuktong ng kamay ni Jesus. Maraming nararating ang kamay niya sa pamamagitan ng nararating ng paglilingkod ng ating mga kamay. Ang mga paa po natin na extension ng kanyang mga paa, nakakarating ang mabuting balita kung saan nakakarating ang ating mga paa. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, mga iniibig ko sa Panginoon, sa pamamagitan ng ating bibig, dumaraan ang mga salitang lumalabas lamang sa mga labi niya. Ganun po ang ating pagiging Kristiyano. Pwede tayong gamitin ng Diyos na maging kalakasan ng mga nanghihina at nanlulupaypay. Pwede tayong gamitin ng Diyos na magpagaling ng mga may sakit at may karamdaman.
Pwede tayong gamitin ng Diyos ng ating buhay o ang buhay mo ay magiging pagpapala sa maraming tao. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, do not be satanic sa paggamit ng ating katawan, especially in the use of our mouth. Huwag po tayo magpagamit kay Satanas. Huwag natin ipagamit ang ating katawan kay Satanas. Lalo na ang bahaging aspeto ng ating katawan, walang iba kundi ang ating bibig o ang ating dila. No? Huwag natin ipagamit sa Panginoon yung ating bibig kay Satanas. Huwag natin ipagamit kay Satanas yung ating bibig, mga kapatid. No? Yung iba, laging bukang bibig ang P-I, G-I-G-O, T-I-N-G-O, at mga salita na ginagamit ni Satanas ang kanilang bibig. Ano ang sabi ng aklat ng Santiago, kabanatang 3, talatang 6? Basahin nga natin ang James chapter 3, verse 6. Ano sabi rito ng Santiago 3, kabanatang 3, talatang 6? Kaya't ingatan daw natin ang ating bibig, o ang ating dila ay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasama ng ating sangkap ay dilit iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ng gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng apoy. Ayan, ang ating dila raw po, pag hindi tayo naging maingat, pwedeng gamitin ni Satanas. Amen? Sapagat napakahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na huwag natin ipagamit yung ating bibig, yung ating dila kay Satanas. Huwag po nating payagan na tuwing bumubuka ang ating bibig, si Satanas ang nagwawagi, na nagagamit niya ang ating mga labi para magkaroon ng dibisyon, magkaroon ng gulo at ng pagkanya-kanya. Nawa, sa bawat lumalabas sa bibig natin, ito'y maglasang asin at maging kalakasan sa bawat nakakapakinig. Remember this, brother and sister in Christ, there is too much illness, pain and sorrow in people's life. Napakarami po na nakaranas ng iba't ibang uri ng karamdaman, ng pait, ng buhay, ng kirot, at ng pawang kalungkutan sa buhay ng maraming tao. Kung hindi po tayo makakapagpagaan ng kanilang mga pasanin, huwag na po tayong magpabigat. Amen po ba? Nawa ang buhay mo'y maging kalakasan. Nawa ang buhay mo'y gamitin ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang kapamaraanan. Let Christ love people through you. Let Christ serve people through you. Let Christ speak to people through you. Amen? Naway gamitin ka ng Panginoon. Ang pag-ibig ni Jesus ay maranasan ng tao sa pamamagitan mo. Through you. Sa pamamagitan ng buhay mo, gamitin kang isang daluyang sisidlan ng ating Panginoon. At gamitin ka ng Panginoon upang ang mga tao ay maglingkod sa Kanya. Let Christ serve people through you. And let Christ speak to people through you. Na ang Panginoon ay makapagsalita sa pamamagitan ng iyong buhay. Kaya mga kapatid, sa aking pagtatapos, napakahalaga na kinakailangan tayong sumampalataya. Maniwala na kaya pala nating gumawa ng himala at maraming himala pa sa pamamagitan ng ating paniniwala at pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Ama, nagpapasalamat po kami sapagkat ang katotohanan ng iyong mga salita ay nagbibigay kalakasan sa amin. Kung paano mo sinabi, I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things I am doing. And you will do even greater things. Pagpalain mo, Lord, kami. Naway gamitin mo ng aming buhay. Maging daluyan ng pag-ibig mo, maging daluyan ng kaligtasan ng maraming tao, at gamitin mo kami para maraming tao ang maakay namin sa iyong paanan. I-bless niyo po ang mga nakapakinig ng iyong mga salita. Pagpalain niyo po ang aming mga simbahan sa lugar ng Mexico, Pampanga, sa pangunguna ni Pastor Roldan at Sister Pina Gutierrez, ang kanyang mga katuwang si Pastor Jeff, si Pastor Renan, ang music team Sister Nova, at ang lahat ng mga kapatiran sa Mexico, Pampanga. Palakasin niyo po sila
at patuloy na panghawakan ng mga pangako mo sa iyong mga salita. Maging aming pastora sa lugar ng Tarlac, ang Pastora Rose Sotelo, gamitin mo rin ang kanyang buhay sa lugar ng Tarlac. Ang mga patira namin sa lugar ng Carmona, ang mag-asawang Pastor Danilo Tilibit Tolosa, kasama ang kanyang mga katuwang, ang Pastor Darrell Tolosa, at ang Pastor Angelo Tino at ang mga alagad sa lugar ng Carmona, patuloy na lumawak ang gawain sa Carmona, makaabot ng maraming kaluluwa at gamitin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Katulad ng sinabi mo sa iyong mga salita, na kaya rin pala naming makagawa ng himala kung kami maniniwala at sasampalataya sa iyo. I-bless niyo po ang bawat kapatiran. At binabati ko po, Panginoon, at pagpalain mo, Lord, ang kapatiran sa lugar ng Taiwan, ang mga kapatid namin doon, Sister Vivian Sotelo, Sister Grace Ducalan, yung kapatiran pa namin, Sister Michelle Sotelo, at ang mga Lin family sa lugar ng Taiwan. Maging ang mga kapatiran sa Hong Kong, i-bless niyo po sila at magpakalakas. At maging ang aming mga prayer partners sa UAE, Dubai at sa Italy. Panginoon, ngayong gabi, nagpapasalamat ako sapagkat napakabuti mo. Marami ko yan ngayong gabi, nakakapakinig ka ng mensaheng ito, na kaya palang gumawa ng himala ni Jesus doon sa mga sasampalataya. At kaya rin natin makagawa ng mga himala kung tayo'y maniniwala at sasampalataya kay Jesus, at kaya pa nating higatan ang mga ginawa ng ating Panginoon according to His Word. Kaya mga kapatid, ikaw yan, nais mong maranasan ang kapangyarihan ni Jesus, nais mong maranasan ang himala ni Jesus sa iyong buhay, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo po'y manalangin ng pagtanggap at pagsisisi. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo, isang taong makasalanan. Pinagsisisihan ko na, Panginoon, ang aking mga nagawang kasalanan. Binubuksan ko ng aking puso, Jesus, at tinatanggap na kita bilang Panginoon, sariling tagapagligtas ng aking buhay. Simula po ngayong gabi, kayo na po ang mangunat maghari sa buhay ko, at pagharian mo ang aking buhay, at isulat mo, Ama, ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat. I-bless niyo po ang aming mga kapatiran sa lugar ng San Jose, Panginoon. At ang aking dalangin, marami pang makakilala sa iyo. At ang aking mga katuwang si Pastor Archie Pamilara at Pastor Jed Marcelo, 10 na mga mananampalataya, pagpalain niyo po ang bayan ng San Jose. At kami maging free na, Panginoon, sa COVID-19 at muling ma-restore ang aming mga gawain. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Binabati ko po mga patira natin sa lugar ng Angeles ngayong gabi. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ang ating mga kapatid dyan sa Angeles City, ang kapatid na Johanna Kapili at ang kanyang mga anak, Nanay Saida, magpakalakas kayo sa Panginoon. Ang ating mga kapatiran sa Muntinlupa, Sister Neng Pamilara, at si Paul, ang kanyang anak, at maging sila John, si Iya, ang kanyang mga anak, si Janelle sa Alabang at si Engineer. Ibinabati ko kayo, magpakalakas kayo sa Panginoon, at i-bless kayo ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. See you on Friday. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. Nakalive pa rin. Close mo.